Hello mga ka-trade, welcome po ulit sa ating panibagong episode ng ating weekly series na Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-uusapan ulit natin kung ano yung magiging takbo ng market katulad ni gold, ni BTC at yung mga Forex major pairs na tinitrade natin dito sa Forex trading. Actually, almost 3 weeks nang puro green yung transactions natin. Pero last week, meron akong naiwang entry. Medyo nangangambang-ngambang siya. Titingnan natin kung aayon yung setup natin sa Monday. Kaya kung ready ka na, let's go! Nandito tayo ulit sa ating economic calendar. So titingnan ulit natin kung ano yung mga nakaschedule na high impact news starting Monday. Uncheck lang natin tong low para ang makita lang natin is medium saka high. Alright, so Monday, during Asian session guys, merong nakalagay dito na high impact news, 7:50 AM. So starting to August 17. And then 9:30, so ito mga Chinese yen na currency pairs. London session, wala. Pero pagdating ng New York session, so sa mga Canadian or Canadian dollar na currency pair, ito, meron naka-schedule 8:30 ng gabi. Tuesday, Asian session, wala. O meron, ito, 8:30 AM, Australian dollar naman ito. Then pagdating ng London session, 2 PM, so yung mga JBP or yung mga Great Britain pound na mga currency pair. So expect natin yan on Tuesday na medyo magalaw yan sa market. Pagdating ng New York session, 8:15, 8:30. So ito guys, so yung dalawang naka-red. Right? And then next is mga medium na. Wednesday, during Asian session, wala. Pero pagdating ng London, meron dito isa, 2 PM. So guys, sa tips lang, ako kasi every time na nagtitrade ako, halimbawa nagtitrade ako ng London or ng New York, magbubukas kasi yung London dito sa Pilipinas is 2 PM, sa London is 7 AM yan. So start na yung operations ng mga businesses doon. So hindi ako sumasabay ng 2 PM. Ang ginagawa ko, pinapa-warm up ko muna siya ng at least 1 hour or 30 minutes bago ako maghanap ng mga setups or confirmations bago ako pumasok sa market. Kasi minsan, 'di ba, pasara na yung Asian, tapos mag-o-open naman yung London, nag-o-overlap siya. So during overlap, diyan nagkakaroon ng volatile yung market. So minsan nagkakaroon ng matinding manipulation. So ingat-ingat din tayo diyan. London session and New York session, ito euro. So CPI 5 PM, so London session pa rin siya. And then Thursday, ito guys, 2 AM, mayroong FOMC. So kadalasan may mga high impact news, FOMC. Tapos wala na yung minutes, pero may nakalagay dito FOMC minutes. Possible na volatile yung market niyan. So ang lagi natin abangan na nakaka-apekto sa mga galaw ng market, ng Bitcoin, ng gold, or ng mga Forex major pairs, ito yung CPI, NFP, PPI, tapos FOMC, Fed interest rate. So yan yung mga high impact news na kadalasang iniiwasan ko. So during high impact news, hindi ako nagtitrade sa market. So after ng news, mag-aantay ako ng 1 hour, 2 hours, saka pala ako papasok sa market. So minsan, chine-check ko yung high impact news as advantage para sa akin. Kasi pag may high impact news, doon ako nakakahanap ng mga additional confirmations. So may mga traders na magaling na kaya nilang sabayan yan. So ako, pag may high impact news, hanggat maaari iniiwasan ko siya. So Thursday during Asian, 9:15 o 9:30 AM, Australian dollar. Ito guys, dalawa. And then New York, ito, 8:30. So possible na magalaw yan sa market. And then Friday, during Asian session, 7:30 AM, Japanese yen, meron dito. And then London session, 2 PM, ito sunod-sunod. And then New York session sa Canadian dollar, ito, magkakasabay-sabay din siya. Onwards, so wala na. So yan guys, yung mga nakaschedule natin ng mga high impact news next week. So punta tayo ngayon kay DXY. So ito guys, kung titignan natin sa daily time frame, so sa previous natin ng mga analysis, dito in-expect natin talagang babalik si DXY, which is nangyari. And then, nung bumalik siya dito sa pinaka-demand area natin, ito,
kung saan siya nag-start. Yan. Kung mapapansin mo, nag-create siya ng range. So, kapag ganito yung market conditions, hanggat maaari, iniiwasan natin yan kasi hindi natin alam kung ano yung takbo ng market. So, if ever na ma-break ng market itong low na to, halimbawa, solid na candle to, so possible na mag-bearish si US dollar. Pero if ever, ma-break nyo naman tong buy-side liquidity na to, so possible na mag-bullish na ngayon si DXY. Pero ito guys, analysis natin, lalong-lalo to sa mga previous natin na Forex Weekly Outlook. So, possible na lumipad si DXY. So, yung mga currency pairs against US dollar, possible na bumaba yan. Pero titignan natin kung ano pa yung mga additional confirmations na ibibigay niya sa mga susunod na araw. Alright? So, sa ngayon, dahil consolidation yung market ngayon, range or sideways, mag-aabang tayo ng breakout, either sa taas, sa buy side, or sa sell side. So, yan yung analysis natin dito kay DXY. Ganyan lang kabilis. Alright? So, punta tayo ngayon kay gold. So, ito, grabe. Iilang mga entry positions lang yung nilagay natin dito kay gold, pero binigyan niya tayo ng mga magagandang opportunity. So, halos 3 linggo na yung magaganda yung profits natin. And then, so ito ngayon guys, na-break niya na tong mga liquidity na to, which is, di ba, sa mga previous natin na video, possible talaga na i-break, which is grabe yung lipad niya. So, ilang araw to. So, kung gusto mo i-check, mula dito, papunta dito, kung ilang araw, click mo lang tong roller na to, point mo dito, tapos shift, papunta dito. So, 17 days din. In-expect din natin na possible mag-retrace siya dito. So, katulad ng nangyari doon sa DXY, di ba? Sobrang lipad niya, tapos biglang bumaba. So, sa ngayon, tingnan natin sa 4-hour. Ito, tanggalin natin tong brush. So, ito guys, pakinggan nyo mabuti ha. Golden nugget din to. Pero, syempre, lagi natin i-apply lagi yung risk management. So, nangyari, nagbigay siya ng indication na ito, nagkaroon dito ng liquidity grab, tapos market structure shift. So, ito, and then, bumalik siya dito sa supply. So, it's an indication or magandang confluence na possible si gold bumalik dito sa demand. Titignan natin by Monday kung ano pa yung mga additional confirmation na ibibigay niya dito. So, last week, siguro nakatatlong scalp ako dito. Right, nag-scalp ako niya pababa and then pinag-close ko na siya kasi possible na bumalik, which is bumalik nga. Right, so yan yung in-expect natin by Monday or starting Monday hanggang next week. Possible na bumalik siya dito sa demand. And then pagbalik niya dito sa demand, diyan tayo mag-aabang ng long position. So kasi maganda yung confluence na binigay niya. Break niya na kasi ito guys. Oh. Itong mga swing high na to. Then, ibig sabihin, pababa na siya at biglang nagbago ng direction. So, signal yan na posibleng mag-bullish si gold. So, medyo magulo lang to last week kasi, di ba, si DXY kapag pababa, si gold dapat pataas. Kapag si DXY pataas, si gold dapat pababa. Ang nangyari, si DXY pababa, si gold pababa din. Kumbaga, minsan may mga galaw siya na mahirap maintindihin. So, yan yung analysis natin dito kay gold. Punta naman tayo kay Bitcoin. So, ito guys, tingnan mo kung mapapansin mo, ito yung mga analysis natin last week, which is nangyari. Kaya marami akong entries dito kay BTC na binigyan niya ako ng magagandang profits. Ano mo, ito yung drawing natin, no? So, yung price nandito pa lang yun, di ba? So, bigla siyang bumaba. And then, ito, may demand dito. So, ito yung target profit natin. So, sa ngayon, nag-create siya dito ng move. So, pabalik na siya dito sa supply and possible na balikan niya yan. So, ngayon, ito yung supply natin. Binalikan niya last time. And ito rin guys, mayroon din ditong supply sa 4-hour time frame na hindi niya pa na-mitigate. So, tingnan mo, oh. Yan, ito yung supply. So baka possible by Monday bigla siyang umakyat dito. Liquidity kasi ito, oh. Yan, possible yan bumalik dito. Sana huwag kasi kapag bumalik siya dyan mayayari yung position ko sa Euro USD at GBP USD. So if ever bumalik yan dito, di ba minsan kadalasan pag over the weekend biglang nagkakaroon ng gap.
So, pero malaki kasi yung chance na bumalik siya dito sa supply eh. At pag bumalik siya dyan, abang tayo dyan ng sell confirmation para sa sell position natin. Okay, so ito yung target profit natin. Itong swing low, or itong equal lows na to, and then ito. So, yan yung analysis natin dito kay BTC. Alright? So, next naman, punta tayo kay Euro USD. Bilis lang, di ba? Ito pa yung mga drawing natin. Delete natin to. Okay. Alright, so sa ngayon, nandito na si Euro USD sa supply. So, in-expect ko sana last week, magbe-bearish na siya kasi nagbigay na siya ng mga magandang confirmation sa lower time frame. So, yung execution natin guys, 1 hour, 15 minutes, at saka 30 minutes. So, nagbigay na siya ng magandang confirmation dito, pero ang nangyari, lumipad pa. So kung mapapansin natin sa DXY, nagre-range yung market or consolidation, ganun din to si Euro USD at saka si JBP USD, AUD USD. So by Monday, mag-abang tayo dito ng sell confirmation. So if ever na ma-break ni market tong swing low na to or tong sell side liquidity na to, gumanyan. So magandang indication niyan na magbe-bearish na si Euro USD. Pero if ever na ma-break niya naman tong taas, posible pang lumipad to si Euro USD. Kasi, meron pa ditong supply. So, yan na yung pinaka niya siguro. Possible na akyatin niya. Kasi ito rin, liquidity din to. Pero sana, wag na umakyat kasi malaki-laki din yung malulos natin. Magkakaroon tayo ng pula sa loob ng isang buwan. Pero, be positive lang. Posibleng bumaba siya dito. And sana. Pero if ever man ma-break niya tong buy side, so yung entry natin, once na ma-loss yun, so abang naman tayo ng buy position para dito naman. So yan yung analysis natin guys dito kay Euro USD. Sobrang bilis lang, di ba? Actually, ginagawa ko tong video na to 3 AM na. So mamaya i-upload ko to ng 11 AM Sunday. At inaantok na rin ako. So next tayo kay JBP USD. Medyo maganda-ganda din yung binigay na confluences ni JBP USD. Galing, no? Ito yung mga drawing natin. Ito ata yung trabaho natin guys na or career na kaya natin i-predict yung future, no? So kapag alam mo yon, kapag na-master mo na yung strategy mo, alam mo yun, the next direction ng market is medyo napipredict mo na siya. So ito yung liquidity, na-liquidate na ng move na to. And then, ito kasi nagkaroon dito ng market structure shift, hindi niya na to na-break eh. And then, ito yung supply at nandito na ngayon yung price. Sana by Monday, ma-break niya tong baba para magkaroon ng profit yung naiwan nating entry last Friday. If ever man na ma-break niya to, swing high na to, possible na balikan niya rin tong supply na to kasi hindi niya pa nami-mitigate to eh. Tignan natin kung ano pa yung mga next na mangyayari. So sa ngayon, nandito na siya sa supply zone. Ando natin. Yan, sundan nyo na lang yung drawing guys. Basta ganyan siya hide natin. Delete natin na lang. Alright, so nandito na yung supply, na-mitigate niya na. And then may supply ulit dito. Lalo lang naman yung strategy natin eh. Supply, demand, nagkaroon ng market structure shift dito. Ito yung magandang confirmation. Tapos, ito yung supply zone. Pag nagbigay siya ng magandang confirmation by Monday or within next week, so sana mag-bearish na siya para marami tayong pang kape-kape. Para buong buwan, wala tayong kulay pula. Diba? So, yan yung analysis natin guys dito kay Pound US Dollar. Punta naman tayo sa last pair natin kay AUD USD. Sa mga previous natin na video, ito, diniscuss natin na possible na i-respect niya tong demand, which is ni-respect niya. Ito yung guys eh. Ito yung demand, bumalik siya dito. So ito, magandang confirmation, no? Nung bumalik siya dyan, hindi ako nakapag-entry dito kasi meron akong mga entry sa gold at ano. Pero meron siya magandang confirmation, no? 1:2 din. 1:2. Diba? So sa ngayon, nandito na sa may supply.
Pero possible din na i-mitigate niya tong supply na to. And then ito. Ayan. So ito yung mga point of interest natin. Ito, 1, 2, and then 3. If ever na hindi na yan umakyat dito at nagbigay na break niya tong sell side, so possible na mag-bearish siya. Pero if ever na umakyat pa yan dito, possible na i-mitigate niya pa tong supply na to. Kasi tingnan mo guys, meron pa dito fair value gap, yan, na hindi niya pa totally na mitigate. So possible umakyat yan dito. And then hanggang dito, meron pa dito maliit na fair value gap. So, ayan. If ever na hindi siya magbigay ng sell confirmation dito, dito, at dito, so possible na bullish na si Australian dollar para i-liquidate niya itong mga swing high na to. So, ito yung diniscuss natin last time na kapag i-respect niya to, posibleng mag-bullish si AUD-USD. Pero tingnan natin sa weekly, monthly. Oo nga, malakas si AUD na break niya tong swing ngayon. Ito, demand. So, mayroon ditong demand na hindi pa na-mitigate. Oo nga, so possible na i-respect to ni market itong supply na to guys. Possible na i-respect niya to para mag-waterfall siya dito sa demand. So, tingnan natin kung ano pa yung mga additional confirmations na ibibigay ng Australian dollars. Alright? So, yan yung analysis natin dito kay AUD-USD. So guys, yan yung mga analysis natin dito sa ating Forex Weekly Outlook, kung kay Gold, kay Bitcoin, at saka sa mga Forex major pairs na tinitrade natin. At kung may questions ka or clarifications or kung ano man yung gusto nyong i-discuss natin sa next na topic natin, mag-iwan lang po kayo dun sa comment section natin. So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para updated po tayo sa mga upcoming videos na ina-upload natin dito sa channel natin. And then guys, mag-subscribe ka na kasi konting-konti na lang mamomonetize na yung channel natin para at least ganahan naman ako, may pangkapi-kapi pa, di ba? Okay, so yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!